Maganda at maulang araw o gabi sa inyo mga kadiliman. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at hindi matinding binabaha ang inyong lugar. Mag-iingat po ang lahat. Sa mga hindi pa po pala dumadalaw at nagsusubscribe sa aking second channel na Tinig Balahibo, sana po ay mabisita at mapainggan nyo ang mga kwento doon. Kung nagustuhan nyo naman ay paki-like at subscribe na rin para tuloy-tuloy ang kwentong katatakutan. Muli, nasa description at comment section ang link. Thank you po. Maghahabol na rin tayo ng mga maraming pending stories ng senders sa Kadiliman Stories. Nakapag-reply na po ako sa mga nag-email ng kanilang mga kwento at sa mga gustong mag-send ng kanilang totoong kwentong katatakutan, isedyo lang po sa aking email darkhubph@gmail.com. Maraming salamat po sa pagbabahagi. Ngayon naman ay tunghayan natin ang mga kwentong ipinadala ng ating mga listeners at subscribers na sina Dayan ng Imus Cavite, Chel ng Tarlac City at Kirby. Hi, tawagin niyo na lang akong Kirby, Boss Pub. Bago lang din ako sa channel nyo at tuwing may trabaho ay nakikinig ako since naka-work from home naman. May isang karanasan akong hindi ko pa rin makalimutan magpasa hanggang ngayon. Nangyari ito noong bata pa ako, bandang 1995 hanggang 2000. Sa murang edad ko noon, hindi ko pa naiintindihan kung bakit may mga panaginip na ayaw matapos. Tuwing natutulog ako, iisa lang yung panaginip ko at hindi siya nauulit. Nagpapatuloy lang siya at naaalala ko talaga. Sa unang panaginip ko noon, nakita ko si Mama. May inaalagaan siyang isang sanggol. Sa tabi niya ang kuya ko, masayang nilalaro yung baby. Tahimik lang yung paligid, walang kakaiba sa una. Pero may isang bagay na sigurado ako. Sa malayo, may napansin akong isang matandang babae. Nakatayo lang siya at nakatitig. Madilim ang kwarto kaya hindi ko makita ng malinaw yung mukha niya. Pero alam kong mahaba yung buhok niya, nakaitim na bestida at taang ngiti. Hindi siya gumagalaw at nagsasalita. Pinagmasdan lang niya sina Mama, Kuya at yung sanggol. Nagising ako. Ang inakala ko lang baka lola ko yung nakita ko. Lumipas ang panahon, hindi naman ako madalas managinip. Kaya akala ko ay doon na nagtatapos yung lahat. Nagkamali ako. Sa sumunod na panaginip, nakita ko ulit si Mama. Nasa labas na siya ng bahay ngayon. Karga niya yung baby at iyak ng iyak. Kita ko sa mukha niya yung pagod at pag-aalala habang pinapatulog yung sanggol. Pagtingala ko sa ikalawang palapag ng bahay, andun na naman siya, yung matandang babae. Mas malapit na siya ngayon at mas malinaw. Maputla ang muka. Nanlalalim ang mga eye bags at yung ngiti niya hindi normal, hindi masaya. Yung parabang may hinihintay. Nang bigla nagising ako. Ikinuwento ko yung weirdong panaginip ko kay Mama. Nagulat siya pero wala namang sinabi. Makalipas ng ilang araw, sinama niya ako sa isang babae. Kaibigan lang daw niya. Bata pa ako noon kaya sumama lang ako. Paulit-ulit kaming bumabalik doon. Pinaupo nila ako sa harap ng kandila at tinalasalan. Hindi ko maintindihan noon kung bakit. Hanggang isang araw, saka lang nagsalita si Mama. Yung panaginip ko raw, panaginip din niya noon. At yung matandang babaeng nakikita ko ay hindi namin kamag-anak. Nakatira daw sila dati sa isang lumang bahay sa Baguio. Ilang buwan pa lang daw ako noon. Si Kuya naman ay bata pa. At doon ko lang naintindihan. Ako pala yung sanggol na yon. Dagdag ni Mama ay may multo raw sa bahay. At yung matandang babae raw gusto akong kunin. Sa sumunod na panaginip ni Mama at posibleng napanaginipan ko ay nakita niya raw ako na nasa crib at biglang nag-brown out. Sa tabi ko, pinaatayong matandang babae. Sa sobrang takot ay nagising siya. Pero imbis na bumalik sa pagtulog, tumakbo siya papunta sa kwarto namin. At doon niya nakita
andun pa rin ako, buhay at hindi nawawala. Kinabukasan, umalis sila sa bahay na yon. Pinabless daw nila ako sa simbahan at yung mga babaeng pinupuntahan namin sa Tarlac, sila raw yung tumutulong magdasal para maputol yung panaginip ko. Kaya raw pala bihira akong managinip pero hindi tuluyang nawala. Hanggang ngayon, minsan nananaginip pa rin ako. Nakikita ko pa rin yung lumang bahay at sa likod ng kurtina ng bintana may anyo ng isang matandang babaeng nakatayo, nakatitig at parang naghihintay. Ngayon na nasa 30s na ako, hindi ko na muling napapanaginipan ang bahay na yon ni ang matandang babae. Pero alam kong sa mundo nila, walang konsepto ng oras. Kaya sigurado akong naghihintay pa rin siya. Pero malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi ako magpapakuha. Dahil alam kong si Jesus lang ang may pagmamay-ari sa akin, hindi yung matanda. Hanggang dito na lang ang kwento. Pasensya na kung medyo mahaba. Hindi kasi talaga ito isang beses lang nangyari. Paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Sana ay mapasama rin ito, pati na yung una kong kwento, sa mga inanarrate ninyo. Magandang araw po. Ako ulit ito, si Dayan. Naatira po kami ngayon dito sa Imus, Cavite at dito rin nangyari yung story ko nung last November 2025 lang pagkatapos ng birthday ng anak ko. Itong story ko nga ay hango sa karanasan ko sa bunso kong anak na si Samantha. 14 years old siya at isang special child. Bulol po siyang magsalita at hindi po minsan maintindihan ang mga sinasabi. Pero minsan ay nakakapagsalita naman siya ng malinaw. May mga salita din siyang nababanggit katulad lang ng mama, wala, po, opo, at iba pa na kaya niyang banggitin. Mahilig siyang maglaro mag-isa na para bang may kausap, pero bulol ang pagsasalita. Sanay ako sa kanyang paglalaro na yon dahil minsan tinanong ko siya kung sino yung kausap niya para malaman ko kung may nakikita ba siyang iba. Yung unang nangyari sa amin ay nung una kong napansin sa kanya na para bang balisa siya at patingin-tingin sa paligid ng kwarto namin. Ang bahay kasi namin ay isang kwarto lang pero may kasama ng lababo, lutuan at tulugan. Room for rent lang kasi yung inuupahan namin. Nakita ko siya na para bang natatakot. Sinabi ko na lang sa kanya, "Sam, bakit? Anong tinitingnan mo dyan?" Lumingon siya at umiling lang. Humiga siya sa tabi ko. Nanood na lang kami sa cellphone. Meron siyang kanya at meron din ako. Nagugulat na lang ako na para bang umuuga yung higaan namin, na para bang may nahiga o naupo sa higaan. Inisip ko na lumindol ba? Pero parang hindi naman. Lumipas ang ilang araw at nagka-problema sa kuryente ang may-ari ng bahay na inuupahan namin. Kaya nawalan kami ng ilaw pero sa kuryente ay meron naman. Ito na ang nakakatakot na karanasan. Nakahiga kami ng anak ko at yung ilaw namin ay hindi masyadong maliwanag. Medyo madilim at kinakailangan pang lagyan ng rechargeable. Nang gabing yon ay kakatapos lang namin kumain. Nag-cellphone na lang kami hanggang sa maatulugan na namin yon. Nung oras kasi na yon ay parang masama yung pakiramdam ng anak ko at sumasakit daw yung lalamunan niya. Nang makaramdam ako ng pagkaihi, bumangon ako at sinabi ko sa anak ko na magsi-CR lang ako. Napansin ko yung anak ko na hindi nakahiga. Nakaupo siya at nagsi-cellphone. Pumasok na ako ng banyo at agad na umihi. Nang tatayo na sana ako, ay bahagyang gumalaw yung pinto ng CR namin na parang gustong buksan. Nagulat na lang ako at biglang sumilip yung anak ko sa butas ng pinto. Yung butas na yon ay yung nilalagyan ng doorknob. Tinanggal ang doorknob at nilagyan na lang ng harang. Nung pagkasilip ng anak ko, sinigawan ko siya kung bakit siya sumisilip. Huwag ka ako siyang sisilip sa akin. Pagkatapos ko ay agad ko siyang pinuntahan na nasa kama na namin.
Nakita ko siyang nakaupo lang at nakakumot ang kanyang mga binti at nagsiselfone. Biglang sumagi sa isip ko na ganun din yung itsura ng anak ko bago ako nag-CR. Kaya tinanong ko siya ng tinanong para mapaamin kung siya ba yung sumilip sa akin sa banyo. Pero nagalit lang siyang sumagot sa akin. Sam, huy, ikaw ba yung sumilip sa akin? Ha? Sumilip ka ba? Hindi. Umiiling-iling pa siya. Nagtataka talaga ako sa kanya nun. Halos galit na yung anak ko kapag palagi kong tinatanong. Pilit ko kasi siyang pinapaamin kung sumilip ba siya sa banyo. Palagi siyang hindi at halos pasigaw na rin. Hindi mama. Bigla kong naalala yung last na sumilip siya dahil may taong naghahanap sa akin. Tinatawag niya ako palagi kada silip siya. Pero nung time na yon na sumilip siya, hindi man lang siya tumawag ng mama. Nakita ko yung itsura niya nun bago ako tumayo nung sumilip siya. Magkasalubong ang kilay na maapal at yung mata ay bilog na parang maitim nga ang gilid. Yung tingin niya sa akin parang galit na galit. Doon ko biglang naisip na hindi si Samantha yung sumilip sa akin pero magkamukha sila. Pagkalabas ko ay bigla siyang nawala na dapat ay maaabutan ko pa siya dahil pagtayo ko ay bigla kong binuksan yung pinto na dapat ay makikita ko siyang tumakbo. Pero nagtaka ako kung bakit nakaupo at nakakumot pa siya nung nakita ako. Kinilabutan ako nung naalala ko na sumilip siya dahil ibang-iba yung itsura niya. Nakasalubong ko yung magkapatid sa kabilang kwarto at tinanong ko sila, "Be, napansin niyo ba yung anak ko galing dito sa banyo?" Ang sabi naman nila, "Hindi ate, kakalabas lang din namin. Baka po tumakbo lang." Umoo na lang ako. Pero alam ko sa sarili na kahit tumakbo yung anak ko ay mabagal naman siya tumakbo. Makikita ko agad yung pagtakbo niya at agad ko naman makikilala yung itsura niya. Nung nakahiga na kami doon, napagtanto kong nilalagnat yung anak ko. Umiiyak na rin dahil sa sakit ng lalamunan. Pinainom ko muna siya ng gamot, tapos ay pinatulog. Pagkatapos noon ay inayos ko naman yung mahal na santo. Napahawak ako at nagdasal. Sa huli, nabanggit ko lang, subukan yung galawin ng anak ko. Hindi ako natatakot sa inyo. Simula noon ay palagi ko naaalala yung pangyayaring yon. Hanggang ngayon nga ay naiisip ko pa rin kung sino yung gumaya sa anak ko. Naisip ko na lang na isang doppelganger na minsan kong naririnig sa mga horror channels. Ginaya niya yung anak ko kung sino man yon. Hanggang dito na lang po muna, boss. Muli po sa susunod na kwento. Marami pa po akong gustong i-share na halos puro karanasan ko, mapamulto, aswang at masamang tao. Salamat po. Aabangan ko itong kwento sa channel nyo. God bless at mag-iingat ang lahat. Magandang gabi po, Sir Bob. Si Chell po ito at dahil walang pasok sa school namin kaya may time po ulit ako makapag-send ng story. Bibili lang sana kami ng mais sa may bukid para isahog sa bulalo pero parang gabi na noon at pauwi na sana kami galing bayan. Naisipan lang namin ni Papa na dumaan sa may bukid para bumili ng mais. Isasahog daw kasi ni Mama sa bulalo kinabukasan. May kilala raw doon na nagbebenta kahit gabi na. Pagdating namin sa bukid, tahimik ang lugar. Walang ilaw sa daan, puro bukas na lupa at taniman ng mais. May maliit na kubo sa gilid at may ilang taong nakatayo roon. Akala ko ay normal lang, baka nagbabantay ng ani. Huminto si Papa sa gilid ng daan at binuksan ang bintana. "Bibili po kami ng mais," sigaw niya. Walang sumagot. Napansin ko na lahat sila ay nakatingin sa sasakyan. Hindi yung tingin na nagugulat o nagtataka. Yung tingin na parang galit. Hindi rin sila kumikilos.
Nakatayo lang sila sa pagitan ng mga mais, tahimik at walang nag-uusap. Pa, parang ayoko na, sabi ko. Sandali lang, sagot niya pero hindi na rin siya bumaba. Mas lalo kong napansin yung mga mukha nila. Hindi malinaw dahil madilim, pero kita ko yung mga mata nila na nakatutok sa amin. Walang kumukurap o umiiwas ng tingin. Biglang may isang lalaking lumapit ng kaunti. Hindi siya naglakad palabas ng taniman. Lumapit lang siya hanggang abot ng ilaw ng sasakyan. Doon ko nakita yung mukha niya. Hindi siya galit sa itsura. Galit ang nararamdaman mo kahit hindi mo alam kung bakit. Wala, sabi niya. Isang salita lang. Wala na, dagdag pa niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Mais ba ang wala o kami ang wala sa lugar? Biglang pinatay ni Papa yung makina. Natahimik lang siya ng ilang segundo. Tapos bigla niyang sinabi, umalis na tayo. Hindi na kami nagtanong pa. Hindi na rin siya bumusina. Binuhay niya agad yung sasakyan at mabilis kaming umalis. Sa side mirror, nakita kong lahat sila sabay-sabay na napalingon habang papalayo kami. Pag uwi namin, hindi na binanggit ni Papa yung nangyari. Hindi na rin kami bumili pa ng mais. Kinabukasan, tinanong ko si Mama kung may kilala ba siyang nagbebenta doon. Huminto siya sa paghiwa ng karne. Bakit kayo napadpad doon? Tanong niya. Kinuwento ko yung nangyari. Tahimik lang naman siyang nakinig. Pagkatapos ay mahinang nagsalita. Matagal nang walang nagbebenta ng mais doon, sabi niya. Pinabayaan na yon simula nung may mga hindi na nakauwi galing bukid. Hindi ko na tinanong kung sino ang mga yon. Kapag may nag-recommend na doon raw bumili sa bukid kapag gabi, umiiling na lang si Papa. At hindi na rin namin tinuloy ang balak na bulalo. Kasi minsan, hindi ka tinataboy ng salita. Minsan, sapat na ang mga titig para malaman mong hindi ka dapat nagpupunta roon. Magandang gabi, Sir Bob. Si Chel po ulit ito. May isang kwento na naman akong gustong i-share sa inyo. Kung may isang bagay akong natutunan ng gabing yon, iyon ay hindi lahat ng mukhang kawawa ay dapat mong iuwi. Hindi dahil masama kang tao, kundi may mga nilalang talaga na marunong magtago sa anyong alam nilang papansinin mo. Hapon yon nang makita ko yung tuta sa gilid ng kalsada. Maliit, maputi at nanginginig pa. Pero ang cute kasi. Wala akong nakitang ina niya. Wala ring bahay sa malapit. Sa isip ko, kung iiwan ko siya roon, baka masagasaan o mamatay sa gutom. Mahilig din kasi ako sa mga hayop, kaya binitbit ko ito pa uwi. Tahimik lang siya buong biyahe. Hindi umuungol, hindi rin tumatahol. Nakatingin lang sa akin, dire-diretso, na parang may gustong sabihin pero hindi kaya. Pagdating sa bahay, pinakain ko siya at pinahiran ng tuwalya. Doon ko napansin yung kakaiba na wala siyang amoy. Kasi kahit tuta, dapat mag-amoy aso siya. Pero siya ay wala talagang amoy, yung para bang hindi galing sa labas. Gabi na nang maatulog ako. Nakatabi ko yung tuta sa may paanan ng kama ko. Tahimik lang yung buong bahay. Walang aso sa labas at wala ring kuliglig. Yung katahimikan na parang may kakaiba. Mga bandang hating gabi na yon, nagising ako sa bigat ng dibdib. Hindi ako makagalaw. Napadilat ako ng mga mata. Para asing may humahawak sa leeg ko. Gusto kong sumigaw noon pero walang lumalabas na boses. Hanggang sa dun ko na nakita ng malinaw. Sa sulok ng kwarto, may figura ng isang babae, mahaba ang buhok, payat ang pangangatawan, pero may mali sa mga galaw niya. Yung parang paikot-ikot siya sa kwarto ko. Yung parang naglalakad sa bilog na pabalik-balik at paulit-ulit. Hindi siya lumalapit pero ramdam ko na may mali talaga sa kanya.
Ang sigaw niya ay ibalik mo ang anak ko. Boses yon na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi malakas pero tumatago sa tenga ko. Yung parang pumupukpok sa loob ng utak ko yung bawat salita. Gusto kong sabihin noon na hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Gusto kong ituro yung tuta sa paanan ng kama pero hindi ko magawa. Yung parang may humahawak at pumipigil sa buong katawan ko. Bigla siyang huminto sa pag-ikot tapos dahan-dahang tumingin sa akin. Doon ko nakita yung mukha niya na hindi buo. Yung parabang may kulang sa mga parte. Yung mga mata niya ay hindi pantay. Yung bibig naman niya ay sobrang lawak kapag bumuka. Gumagalaw ang bibig niya na parang may sinasabi pero hindi ko na marinig. Napalingon ako sa paanan ng kama. Wala na yung tuta. Sa halip, may maliit na anyong nakaupo. Hindi na aso yung itsura niya at hindi rin tao. Yung parang pinaghalo. Manipis ang mga paa, mahaba ang leeg, at nakatingin siya sa akin na parang takot na takot. Sumigaw ulit yung babae at mas malakas na. Ang sabi niya ay, ibalik mo. Bigla akong nakahinga, yung parang may nabitawang bigat sa dibdib ko. Napabangon ako noon at nanginginig ang mga tuhod. Wala na yung babae sa kwarto. Ang sabi ko ay baka binabangungot o kaya sleep paralysis. Yung tuta naman ay nasa gilid ng kama. Yung parang ang sama ng tingin sa akin. Kahit alam kong cute siya, pero merong bumabagabag sa loob ko na parang may mali na inuwi ko siya sa bahay. Kinabukasan, dinala ko siya sa gilid ng kalsada at iniwan doon kung saan ko siya natagpuan. Yun naman na yung una at huling beses na naranasan ko yung bangungot nung gabing yon.